Magandang araw Luzon, maayong buntag sa ating mga kababayan sa Visayas ug Mindanao. Ako po si Billy Andal at ito ang inyong programang Tulay. Bago po tayo mag-umpisa, nais kong batiin ang aking mga kaibigan, ang ating pong mga viewers na hindi umaalis kung araw ng linggo kapag airing ang Tulay. At tutukoy po natin ang ating kaibigan, ang aking mga kamag-anak na pisigan nandyan po sa bayan ng Imus. Ngayon pong ika-17 ng araw ng Marso ay itutuloy namin sa inyo ang Mayor ng Lucban, Quezon at yung pagpapatuloy po ng talakayan hinggil sa shipbuilding and ship repair industry. At sa pangatlo po ay ang ating pakikipanayam sa anak ni Mayor Antonio Tony Halili na si Miss Sweet Halili. Abangan po natin. Well, with us today at Tulay, sa segment po natin na Tulay sa pamamahala, is a very young local executive. On his second term as mayor of a town na kilala sa turismo, ang tinutukoy po natin ay si Mayor Oliver Johnson Dator. Kilala po sa tawag na Mayor Oli. I have never called him Mayor Dator, always Mayor Oli. Welcome to the show. Maraming salamat po, Kuya Billy. Kumusta ang Lucban at how do you describe Lucban to our viewer? Well, nagpapasalamat po tayo muna sa pagpasyal niyo po dito sa aming tanggapan, Sir Billy. Ako po'y natutuwa. Ang bayan po ng Lucban is the summer capital and art capital of Quezon. Natutuwa po tayo na bilang kami nga po ang art capital and summer capital ng Quezon ay tayo po yung tinutunguhan ng atin po mga turista para po dun sa sasadya ho dito, lalo pagka panahon po ng pahiyas. So, ang bayan po ng Lucban, 70% is agricultural. So, kami po, lahat ng aming po mga kababayan dito, mostly mga magsasaka. So, 70%? Yes, so, 70%. Kaya pala pagka mayroong pahiyas festival, ay talagang ang nakapalamuti ay mga agricultural produce? Yes, opo. At ang bayan din po ng Lucban is a second-class municipality. Marami nga po ang parang nalilito. Akala nila first-class or city na ang Lucban. Dahil po sa development na nakikita po nila dito sa aming bayan. So ako nga po ay yun yung ipinupush natin na sa patuloy po na pagtutulungan po ng mamamayan at ng ating pamahalaan ay lalo mapaunlad po ang bayan ng Lucban. So you see a very good rapport between pag-ita ng mga tao, ng mga mamamayan at ng lokal na pamahalaan? Well, yun po yung ating main reason. Sabi ko nga kung bakit siguro nararamdaman nila ngayon na malaki ho ang kaibahan ng panahon po natin ng administration sapagkat atin pong hinimok yung atin pong mga kababayan na sila ho'y makaisa po sa pamamahala. Makaisa sa pamamahala. So, ang ating pinapatupad po dito is participatory and consultative governance. Pagka hindi ko Mayor, ma-interrupt kita. Pag sinabi mo makaisa, kinalimutan mo na ang politika after your election. Correct. At saka po kaalam natin ang mamamayan sa ating pong pamamahala. So dito po sa ating administration, wala po tayong kalaban, wala pong kakampi. Ito po kung ano po yung sa interest po ng pangangailangan ng ating mga mamamayan ay siyang ating idinudulot po para sa kapakinabangan po ng ating po mga kababayan. Essentially, you are saying na you are the father. Ikaw ang ama, ikaw ang dad ng mga Tagalogban. Yes po. Well, napakaganda niyan. May binanggit ka rin, Mayor, na pinagkaiba. Alam mo, hindi naman sa pagbubuhat sa iyong bako. Opo. Ito lang ang munisipyo na nakita ko na ganyan ang itsura, na hindi siya... It's more of an artwork than a government structure. Well, oo nga po. At siyempre, sa promotion po ng ating pong Pahiyas Festival, nilalayon nga ho natin na sabi ngayon makita yung kapag kamalikhain po ng ating pong bayan, lalo tigit yung mga mamamayan po natin sa pagbibigay po ng kanila pong talento sa pagpapahayo ng mga disenyo na nakikita ho natin dito sa Lucban. Sa tingin ko, pag inihanay mo yung munisipyo ng Lucban,
kumpara dun sa mga iba. Unique. Talagang unique siya. Very unique. Walang malapit na katulad Tama nila. po, tama po. Not even, I'm sorry dun sa ating mga kalapit na tourism municipality. Pero talagang malayo. Tama po, Sir Billy. Well, sa tingin mo, bakit dinudumog ng mga tao ang Lokban tuwing Mayo 15? Well, yun po ay nasimulan nung na-promote nga ho yung ating pong Thanksgiving ceremony ho para sa ating pong mahal na patron, patron ng San Isidro Labrador, kung saan even before nagkaroon po ng pag-showcase ang ating pong mga may bahay po ng mga magsasaka, parang bilang pagpapasalamat po sa mga bountiful harvest na binibigay sa kanila ni Poon na San Isidro, ay nagpapayas po sila ng kanilang mga inani na mga gulay sa atin po mga bukirin, sa atin mga bukid. So doon po nagpasimula yung paglalagay ho ng pagpoprocession ng atin pong mahal na po na San Isidro para ipakita din kung sino yung mga bahay po na nagpapasalamat doon sa mga inani po nilang mga produkto sa kanilang mga bukid. Well, nakakatuwa Nandyan lahat, may mangga, may saging, may Correct. pinya, may sitaw. Parang practically lahat ng gulay at prutas na inaano rito sa ating bayan. Kaya even before ay parang kinilala na po ito one of the colorful festival sa buong Pilipinas, at doon din ay parang naramdaman yung nung mga turista at nung mga dumarayo po sa aming bayan yung espiritu ng pagmamahal ng ating po mga magsasaka. Hindi lamang doon sa kanilang hanap buhay bilang mga magsasaka, kundi magpagmamahal na yung pong ibinibigay pong pagpapala po ng ating pong Panginoon at ng ating pong mahal na poong San Isidro ay yun na yung paraan nila ng pagpapasalamat para po, sabi nga ay patuloy taon-taon ay sila pagkalooban po ng maraming ani sa kanila pong bukid. Opo. At ako po yung natutuwa sapagkat kasama na po sa Department of Tourism ito pong festival nating ito na ipinopromote hindi lamang nationwide kundi worldwide ay ito po kilala na ang ating pong payas. Well, marami nga mayor yung mga taga-ibang bansa, taga-ibang lugar na mga ibang bansa, ng mga Pilipino. Pagdating ng Mayo 15, nagsisipunta sa bayan ng sa iyong bayan. Opo. In fact, ang Lokban po ay holder ng isa pong award galing po sa Department of Tourism. Ito po sa Region 4A. Tayo po yung pinaka-top sa top tourist destination of same-day visitor. In fact, noong 2016, umabot po tayo ng 5.8 million in one day ang pumunta po dito po sa ating bayan. So, close to 6 million ho na mga tao. Parang langgam yan na come and go ho dito po sa ating pong bayan hanggang 3 a.m. po ng umaga ng the following day. So, natutuwa po tayo sapagkat ito pong malaking tourist arrival na ito ay malaki pong tulong para po sa ekonomiya ng Lokban. Sabi ko nga, nag-explain po ako sa caravan, paggastusin mo na lang ng tigsa 10 piso itong 5.8 million na ito napakaliwanag na 5.8 million ho na pera din na pumapasok po sa kaban po ng atin pong bayan. Opo. Just a single day. Yes, kaya ako po yung natutuwa na ito pong tourist arrival na ito ay nakakapag-nurture para lalo po nating mapalago ang ekonomiya po ng bayan ng Lokban. Kakatuwa naman kayo pala ang may hawak ng trono bilang top tourist destination of same-day visitor. Opo. Well, of course, you have been selected as chosen as mga top local executive in 2018. Well, of course, hindi naman siguro best process lahat. Ano ang sa yung mga ginagawang proyekto, programa, serbisyo sa publiko ng Lokban, ano ang may naranasan mo ng mga, of course, obstacle? Well, nakapokus po kasi ako sa ating paglilingkod. Bagamat along our way ay meron po tayong mga nararanasan ho na siyempre, sabi nga, pagka daw mabunga po ang puno ay talagang pinupukol. So, hindi ko po masyadong binibigyan po ng empathy kung pagpatol po doon sa mga kalaban ho natin o yung mga hindi po naniniwala sa atin. Sapagkat ine-encourage ko nga po na kung maaari, huwag na natin pag-usapan yung mga bagay na hindi natin pinag-uunawaan. Ang pag-usapan natin ay yung mga bagay na pwede nating pagtulungan para atin pong maiangat lalo ang atin pong minamahal na bayan. So, marami. Actually, sabi ko nga yung sa vision ko lang na by the year 2022 ho ay mai-broadcast natin sa buong lalawigan na ang atin pong bayan ay, sabi nga, kung hindi man mapalad na tawagin na first class municipality ay maging city po
ang bayan po ng Lukban sa pamamagitan ng mga proyektong bagong munisipyo dyan sa may commercial complex, malapit po doon sa ating diversion road, declaration po ng heritage dito po sa atin pong bayan, heritage barangay, maglalagay po tayo ng atin pong kalye Hermano Pule na parang sa kalye Crisologo po sa Vigan, at doon sa part na yan, yun po yung magiging center of culture and tourism din po ng atin pong bayan po ng Lukban. Meron po tayong economic investment, meron po tayong Japanese investor at Korean investor na papasok para po maglagay po ng ating pong kauna-unahang cable car system dito po sa lalawigan po ng Usapan natin yan sa ating pagbabalik. Huwag po kayong alis. Maraming pong salamat. Thank you po. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Halika, I'll reveal my secret kung bakit laging nasa kondisyon ng boses ko despite my crazy schedule. Mega C, 2 capsules of Mega C every day and I'm on the go. Kahit sobrang hectic ng schedule ko, sa dami ng activities, kayang-kaya dahil sa Mega C. Pag may concert, mall show, TV guesting, musical play, recording, campus tour, or shooting and taping. Mega C assures na makukuha ng katawan ko ang maximum amount of nutrients sa mga food ingredients ng mga meals ko everyday to sustain my daily grind. During my workout, swimming, jogging, playing my favorite sports, and partying. Mega C is sodium ascorbate in veggie capsules. Ultimately, Mega C keeps me away from common illnesses like cough and colds that could affect my singing. It also makes me radiant and foggy because of the efficient absorption it gives to my body. Di ba, Tita Mega? Yes, Gerald. The best tumulong ang Mega C sa absorption ng nutrients sa body mo. So sa ating mga Pinoy na super busy pero mahilig sa pagkanta, Mega C can also be your best friend. 2 capsules of Mega C every day and you're ready to be your own star. Alam niyo na, sikreto ko ha, Mega C, available sa mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik po ang tulay at kasama pa rin natin si Lukban Mayor Oli Dator at ang Lukban siguro po naririnig din ng ating mga viewers na kilala sa Pansit Habhab. Paano ba nag-umpisa yung habhab na kilala at lahat, lalo na pagpanahon ng eleksyon, walang kandidatong para senador ang hindi nagpupunta sa Lukban at ipinakikita na kumakain sila ng Pansit Habhab. Tama po yan, Sir Billy. Kilala po tayo sa Pansit Habhab sapagkat noong unang panahon po, ito po'y common food po ng atin po mga magsasaka. Actually, noong unang panahon, ang dami po ng mga kababayan po natin yung gumagawa po ng Miki. So, sa kanilang pagluluto po ng Miki, nagkaroon ng specialization na ito nga po ay ginawa nilang pansit at tinatawag po na Pansit Habhab. Kaya kung mapapansin mo, Kuya Billy, ito ay inilalagay nila noon ay sa dahon. Na naging kalakaran na ngayon na pagka merong mga nagbebenta ho dito, yung umuuli nating mga vendor ho sa bayan, inilalagay din po nila sa dahon. Kaya ang paraan po ng pagkain, walang kutsara. Kaya hinahabhab. Hinahabab po yung pansit. Na yun, kumain din ako ng Pansit Habhab at yun ang pinakikaiba pang gusto kong banggitin. Kaisa-isang lugar na ang pansit ay nilalagyan ng suka bago kain. Correct. Mas masarap po yan pag meron pong suka. Opo. So yun po, kaya po tinawag na Habhab yun kasi ang paraan ng pagkain may rekta po doon sa dahon. Opo. Well, para mag-guide natin ang ating mga kababayan, paano ba pupuntahan ang bayan ng Lukban? Well, ang location po ng Lukban, tayo po ang central town dito po sa 1st District. So closer ang Lukban kung tayo po pupunta po ng lungsod po ng Maynila. So more or less mga 3 to 3.5 hours ang maneho mula po dito po sa Lukban kung ang atin pong magiging ruta po ay papunta po ng Lucena, San Pablo. Pero shorter po yan, 2.5 to 3 hours naman ang biyahe. Kung mula po Lukban, ang daan po natin ay Mayhay. Ang labas natin po ay dyan sa may area na po ng Bae.
Sa papunta po Parque ng Los Norte. Baños. Opo. Okay. So, kagaya nga po ng nabanggit po natin ay maganda ho, lalo pag natapos po itong ating pong diversion road, ay siguro mga 2 hours from Manila, kaya po natin marating mula po dito po sa ating pong bayan po. Sabi ng nila kasi, sabi ng DPWH, 1 hour from Maynila. Yes, Mula sa Maynila. Pag nagkaroon po ng extension nga ho sa SLEX ay mas makakatulong para closer nating marating sa maliit pong oras ang bayan po ng Lukban. So you expect more productivity para sa bayan ng Lukban? Yes po. At mas magandang buhay sa Tama po. mga constituents. At maraming mapapasyalan sila dito sa aming bayan. Pag po sila'y pumunta dito, kagaya nga po ng pinopromote. Actually, Kuya Billy, if I may, nag-formulate po kasi kami nung tinatawag kong tourism circuit po ng Laguna at Quezon. Tourism circuit. Opo. So ang Lukban po, bilang tayo nga po ay isang tourist town at agricultural town sa Quezon, ay parang nilikha natin na magkaroon po ng pagtutulungan ang Laguna at Quezon. So dalawang probinsya naman po ito. So in-spearhead po ni Mayor Oli na magkaroon po tayo ng isang tourism circuit na ngayon po tinatawag na biyaheng Banahaw. Okay. So siguro mas maganda ko may explain yon. So from Manila, dito po sa biyaheng Banahaw na ito, from Manila going to Lukban, una mo pong madadaanan dyan ang Liliw. Okay. Sa Liliw, bibili ka ng tsinelas. After mo bumili ng tsinelas, pupunta ka ng Mayhay, punta ka doon sa kanilang parang organic farming doon sa Mayhay. Meron nga Yung tinatawag po nila doon Costales Farm. Costales Farm. Tapos right after nun, pupunta po sila dito sa Lukban. Dito na po sila matutulog. At kinabukasan, sila po ihahabab ng mainit na pansitabab, bibili ng Lukban longganisa, papasyal po sa atin pong Kamay ni Jesus. Tapos right after na pumunta na Kamay ni Jesus, mamimili ng gulay sa ating Lukban Farmers Trading Post. Papasyalan po ang Botanical Farm dyan po sa Barangay Kilib para makabili po sila ng mga bulaklak doon na yun po ine-export yung mga bulaklak natin Ibig dyan. sabihin, Mayor Oli, meron ka palang, dito pala, merong botanical. Yes, meron pong botanical farm dito. Sila po yung nagsusupply ng mga bulaklak dyan sa mga hotel po sa Maynila. Ano po? Tapos pupunta po ng atin pong kina Justice Elma. Dito po sa atin pong counterpart po ng Kamay ni Jesus. Kasi Elma Magdangal. yes, opo. Meron po sila doon na counterpart po ng Kamay ni Jesus. Ito po yung tinatawag na Cristo Rey. Diyan po sa may foot of Mount Banahaw. Anong barangay yan? Barangay Palola po, Barangay Palola. Barangay Palola. At going back to Manila, dadaan naman sila po ng ng Louisiana para po tikman yung kanila pong mga bibingka doon, makapasyal din sa kanilang mga pools going back to Manila. So vice versa po yan. From Manila, gusto namang unahin po ang Louisiana, same setup. Gibiling babangka, magmamasyal sa falls, then punta po ulit sila ng Lukban, dito ulit sila matulog, habang po sila ng mainit na pansitaban. Opo. Dalawang ikot. Dalawang ikot, opo. Kung gusto po nung atin pong mga biyahero, lalo tigit mga turista, pupunta po sila dito sa atin pong bayan. So inaisip po ni Mayor Oli yan sapagkat ito rin po namang mga kalapit bayan po natin sa bayan po naman ng, sa lalawigan po naman ng Laguna, sila rin ay meron pong mga ikine-cater din po na mga tourist attraction. At saka ilan din mga tulong din po para po sa turismo po ng kanilang mga bayan. So naisip po ni Mayor Oli yun, natuwa nga po ang DOT sapagkat through our initiative, ito po kasi yung kauna-unahang inisyatibo na dalawang lalawigan po ay nagtulungan para po ma-complement yung kanila pong tourism industry sa kanilang mga bayan. At the same time ay nagko-contest. Nagko-complement. Oo, nagko-complement. So maganda po yun. Kaya yung iba pong mga dumarayo po dito, meron po mga tourist packages po na ibinibigay. So from Manila, may enjoy nila ito pong 4 na bayan po ng Lukban at lalawigan po ng Laguna. Ito pong Liliw, Cabinti at saka Louisiana para po doon sa ating po tourist. Well, para sa ating mga kababayan na gustong pumunta ng Lukban, may enjoy ba nila na may kasama silang tourist guide? Meron po, actually meron na po ang atin pong tourism office na mga train na mga tourist guide para mag-assist. At tumutulong din po yung Lukban Historical Society po ng Lukban para ipaliwanag kung ano po ay yung history naman
ng atin pong bayan po ng Lukban. So mabuti yun dahil may guide ang mga turistang darating. Lalo na yung mga first timer, ano? Tama po. At madidirect sila, hindi masasayang oras going to specific tourist spots. Tama po. At saka siyempre sa ilalim po ng atin pong administration ay nilikha po natin na every quarter po may darayuhin pong festival sa Lukban. Actually may 4 na po kami Kuya Billing festival dito. Ganun, hindi lang pahiyas. Hindi lang po pahiyas. Tuwing Holy Week po, doon po sa ating Easter Sunday, may tinatawag po tayong Buho Saya Festival. So kagaya Buho Saya Festival. So kagaya po sa San Juan, nagbubuhusan po, nagbabasaan po yung mga tao dito para tayo po parang nagdidiwang at nagsasaya tayo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. So yun po yung Easter Sunday po yun, Easter Sunday. Apo. So yun po ay actually ito natamaan March or April. Malapit Pagka na. po Holy Week. Tapos yun pong ating pong Pahiyas Festival ng May 15, yun na po yung well-known. Tapos yung ating pong Fiestayahan Festival pagka po August 19. So ito po yung Town Fiesta na meron po tayong mga pinopromote din po mga programa para po mapasyalan din po ng mga tao. At yung pinakahuli po Kuya Billy, ayun pong atin pong Paskong Payas Festival. Tuwing December 8 naman po yun. Opo. So ito po yung counterpart po ng Payas Festival. Kung hindi po sila makasadya dito ng May 15, yung Paskong Payas, meron din pong mga disenyo po yung atin pong mga bahay made of indigenous material pero may motive syempre ng Christmas. Kaya po, Paskong Payas Festival. Mayor Oli, ang alam ko lang na pahiyas ay yung May 15. Hindi ko alam na mayroon pa pala kayong parang another event na halos pareho sa panahon naman ng Kapaskuhan. Tama po. So ako nga po yung nagpapasalamat sa atin pong dating Senator Nicky Coseteng, at the same time sa atin pong DOT Secretary, sapagkat ngayon po pinopromote na po halos yung atin pong Paskong Payas at dumadating na rin po ang mga turista po dito. In fact, nito pong nakaraan pong December 8, ang dami po nang dumayo ho dito. Talagang yung hindi po nakakauwi pagka po ng May 15, ito po ang kanilang opportunity, yung December 8 para po makapasyal nga ho dito sa ating bayan. Mayor Oli, wala tayong masyadong oras. Kaya gusto ko sana ibigay sa iyo ang pagkakataon para invite at imbitahan ang ating mga kababayan mula sa iba-ibang lugar na pumasyal sa Lukban. Well, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating pong mga kalalawigan, sa lalawigan ng Quezon at sa buong mga kababayan po natin sa bayan po ng Lukban. Ako po'y humihiling na inyong pong patuloy na suporta at pagtulong para po lalong mapasigla po natin ang bayan po ng Lukban. At harinawa po sa lahat po ng mga nakakapanood, sa lahat po ng mga gustong mahayon po ang Lukban, halina po kayo at pasyalan niyo po ang amin pong matulaing bayan po ng Lukban. Maraming salamat po. Well, bago tayo magtapos, Mayor, siyempre nakakatuwa na ganyan ang sitwasyon ng Lukban at hopefully ay maging lungsod ang bayan ng Lukban. Huling tanong lang, maiksi lang sagot. Okay ba sa iyo ang federalismo para sa ating bansa? Well, tingin ko po makakatulong sapagkat yung inisyatibo po ng ating pong mahal na Pangulong Duterte, ito pong pag-shift natin into federal ay lalong magpapalawig at magpapalakas po ng ating pong mga local government unit pertaining doon sa mga program po na ating i-implement. Sapagkat magkakaroon po ng centralized form of government, magkakaroon po ng ayuda, lalo tigit kung meron pong mga sharing. Kaya yun nga po ang ipinupush ko po, Kuya Billy, na maging competitive ang bayan. By the year 2022, gusto ko city tayo or first class. Dahil pag dumating ang federal form of government, lalong malakas ang ating pong magiging tayo at tindig na ating pong bayan in competition or in complementation doon sa magiging development doon sa ating pong federal state. So gusto ko po ay maging sustainable ang mga programa at gusto ko po ay ang bayan po ng Lukban ay mapanatili po niya kung ano man po yung kasiglahan na nakikita po natin sa kasalukuyan. Well, sa tulong at biyaya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Opo. Maraming salamat po, Kuya Billy. Thank you very much po. Yan po si Mayor Oli Dator ng bayan ng Lukban sa lalawigan ng Quezon. Opo. Thank you po. Sa ating pong pagbabalik mga kaibigan, ang atin naman pong matutunghayan ay ang pagtalakay ni Nelson at Arian hinggil sa ship repair at shipbuilding industry. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Mega C, sodium ascorbate. Nothing beats Mega C. Take it from me, it's Mega C.
For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Saan ka nakakita ng abogado na yung abogado mismo ang magbibigay ng kasadvance? Nangyayari, pinapatay niya yung industriya. The landscape is changing now. Ito ang industriya maritima ng Pilipinas. This is our country's lifeblood, so it's time to turn the spotlight. Samahan ninyo kami sa 30 minutong makabuluhang pagtalakay at paghimay sa mga isyu ng industriyang ito. Dito lang sa Pinig ng Marino sa PTV. Some are saying that the lack of incentives for local shipbuilders plus the huge taxes shouldered by those companies, parang nagiging hurdle siya. Do you believe that Congress should already intervene and formulate a more attractive tax scheme for shipbuilders? Ito pong nasabi ninyo, it plays a very important role in developing the domestic shipbuilding industry. Kasi kagaya po ng nabanggit ko kanina, na pag mag-import ka, meron ka talagang incentive. Pero pag dito, you have to be subjected to the local tax. Ngayon po, sana po ang ating to our Congress, they can legislate a law that would provide these incentives and tax perks so that when we build the ships in the Philippines, ma-enjoy po natin yung tax and VAT free, Yes. provided that it is brand new and internationally classed. Mahirap din ho kasi na gagawa lang tayo ng basta-bastang barko. It takes a lot of science and time and effort. And I was in Denmark to attend a tank testing of a hull that was newly designed. And very scientific ang approach nila, the hydrodynamics and all of these things are really studied carefully, that how it will affect the ship, how it will affect the passengers, the handling, the seakeeping, all of this. So, kung meron tayong ganitong incentives sa gobyerno, I'm sure ito pong mga facilities and technology na to will be coming to the Philippines, at the same time support as shipbuilding industry. So, sana po makarating pong inyong adikain at sinasabi po ni Mr. Ramirez na magkaroon po talaga tayo ng leaders sa Congress that will really push for this para ma-develop naman ng ating ship. Kasi talaga ngayon, ang dami yung binabayaran ng ship owners, kasama po kung dito pa gagawin, madadagdagan pa po. Anyway, it also opens job opportunities for our countrymen, di ba po? Definitely po. And all of these workers overseas, yan naman ang skills natin Pilipino, napakagaling ho natin sa workmanship. Di ba Totoo po? yan. Ito na lang, sir, no? Ito ating Philippine registered vessel. Why would a ship owners register in Panama, Liberia, and other countries? And last 1988, we had more than 800 vessels registered in the Philippines. Ngayon, about 120 na lang. Bakit? We impose so many stringent regulations, we impose very high taxes, pero hindi natin iniisip na kapag niregister nila yan dito sa Pilipinas, magbabayad lang sila ng $1 per ton. Then yung isang bulk carrier na 60,000 gross tonnage, magbabayad ng $60,000. Ilang million yan, the cash register of our country will not stop ringing if we can invite ship owners to register. Kasi ang Panama, pinakamalaki nilang income yung kanilang registry ng kanilang barko. And then yung Liberia, the second biggest registry, hindi nga nila alam na meron silang ganyan karaming barko. But here in the Philippines, we have all the bottoms. May mga tao tayo, may mga capable managers tayo na pwede natin dito gagawin ang ship management. Gagawin natin ang Subic na maritime hub. Just to add to that, no, meron ho akong dating barko na Panamanian registry. It only took me less than 2 days to have it registered. Napakadali ho, isang one-time fee, at ang dami ho nakaregister doon.
Ngayon po, yung sinasabi ninyo, I think the current administration is addressing this. And I'm glad that they are because tama po kayo kasi ang revenue ma-generate ng Pilipinas yan, potential napakalaki. Ngayon po, share ko lang po ang experience namin mga domestic na ship owners. Nung nakarang administrasyon, para makapag-register kami ng barko, because of the different government agencies na dinadaanan, between Department of Finance, between Bureau of Customs, before BIR, tapos po pagdating pa ho sa Marina, maniwala kayo hindi, noong 2013, inabot ho kami ng 90 days bago kami nakapagrehistro ng barko. Ngayon po, ang experience namin, laki na po ng improvement because ang ating pamahalaan ngayon may anti-red tape, di ba, may batas po tayo dyan. Ang utos din po ni Secretary Tugade, huwag papatagalin ng mga transaksyon sa gobyerno. Meron din po tayong hotline na tinatawagan. So, ngayon po, less than 21 days po nakapagrehistro na kami ng barko. So mabilis na, significant improvement from 90 days to 21 days. It's already a big improvement on our side as ship owners. Pero sa panahon ni Nick Conte, when he was an OIC, nakaya yan ng 3 araw. Wala ho akong importation noong panahon na yun. Ano lang, little steps siguro little steps, ngayon. paunti-unti. At least may improvement. Kasi po, That's the, pag-register ng barko, dadaan din po kasi sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, departamento. Yes. So, critical po na nag-uusap lahat ng ahensyang yan. At, but now, it's quite good because of this mga policy na nilabas ng ating pamahalaan. Malaki at significant na po improvement. Napakaganda na po. Sir, how about po yung FastCat? Pag-usapan Opo. natin yung FastCat. Opo, Ano sige. naman po yung inyong, meron po ba kayong kagaya ng Marina 10-year plan? Ano po yung plans? Kami po, ang goal namin is right now, we have 12 ships in the country. These are all mid-speed catamaran Ajax vessel that are operating in the eastern and central and western corridor. Ngayon po, 12 po yan. I'm expecting delivery of 8 more this year and another 10 next year. So we will have a fleet of 30 ships by 2020, covering as far as Tawi-Tawi and all the way to Mindanao to serve our Muslim brothers. And we will go up north. So we expect to move more than 10 million passengers together with our affiliate bus company, which is Jam and Filtranco, and our logistics company and our port services. We want to provide a seamless movement of people and goods all over the country. We would like to have ease of movement of people. Anytime, anywhere in the Philippines, they only use 1 ticket. Puro fast craft yan. FastCat po, roll on, roll off po siya. FastCat po yung brand natin. So anywhere in the country, you can use 1 ticket. And we have worked with other bus companies also in Mindanao and Visayas that they will utilize our ticket. We're working with banks and companies like Palawan Pawn Shop that people can buy ticket anywhere in the country. Online, offline, anywhere. So ang adikain namin is how to provide very safe, very fast, and very convenient trips sa lahat ng ating kapwa Pilipino. Very safe, very fast, and very convenient. Yes, correct. Yun po ang aming brand promise and we will commit to that. Break muna tayo. Magbabalik po ang Tinig ng Marino sa PTV. Connected Islands. Safe travels. Easy transport. Convenient journeys. Great destinations. Bridging the Philippine Islands seamlessly. Turning them into one. Visit fastcat.com.ph. Nagbabalik pong muli ang Tinig ng Marino sa PTV. What are we saying after beyond 2021? Our goal is to have 60 ships in the country, all operating including our borders towards Malaysia and Indonesia. We want to be part of a bigger global community, especially the ASEAN. So we're working closely with the governor of Palawan. This year, we're going to connect Mindoro already to Palawan. And then hopefully next year, before 2021, we already opened the route to Kudat, which will connect Palawan, southern Palawan to northern Malaysia and Sabah. And eventually also to Zamboanga towards Indonesia. So our goal is really to provide connectivity, but linking land and also the terminals. So yun po aming goal. Yeah, like meron yung bus, tapos di ba yung parang pupunta halimbawa ng Bohol? Yes, so we may provide bus, packages, and then, including po, we're also putting up budget hotels in areas where our seafarers can sleep and our passengers can take clean shower, eat, rest.
After traveling 6-8 hours or 12 hours, meron po kayo mapupuntahan na malinis na kainan, mainit na pagkain, at saka malinis na tulugan. Our goal is really to provide people the option to explore the beauty of the Philippines, explore how our country is, despite that we are separated by different islands, different dialects, we're one Filipino, so we'll have a better understanding of who our kababayan in Visayas, Bohol, our brothers Muslims. They can travel and go visit all the beautiful places in the country. We did that in 2017 with the Congress. We traveled close to 3,500 kilometers from the western to eastern corridor and way back. It was a beautiful experience because we were able to meet a lot of Filipinos. Our countrymen saw that the legislator took the initiative and really listened to them what is needed to improve the network of road and ferry system all over the country. So nagkaroon ho ng resolution ng ating Congress and they have addressed a lot of these issues, but there's still a lot to be done. So yan po ang ating ginagawa para sa FASTCAT at para sa Pilipinas. Very good! Salamat po. So sir, ano po yung mensahe ninyo? Kasi nanonood ngayon dito yung meron din tayong mga lawmakers na nanonood, or kahit si Presidente Duterte. Meron po ba kayong mensahe na nais iparating sa kanila? Sa ating mahal na Pangulo, kami po ay sumusuporta sa inyong programa ng pamahalaan. Sana po ay, kagaya po nasabi namin dito sa programang ito, bigyan din po ng mas malawak na atensyon ang maritime industry. We have very good leaders in the transportation industry now headed by Secretary Togade, our Marine Administrator. Napakaganda ho ng mga initiatives na pinupush ng ating legislators, kasama na po si Congressman Sarmiento at ang members ng Committee of Transportation, including the Speaker Arroyo. They're trying to formulate and improve the policy and create laws that will be able to help develop our maritime industry. So sana po yung mga na-discuss namin dito, how to develop the shipbuilding industry to support the genuine modernization. Hindi lang po ito replacement ng bangka, but improvement ng ating passenger cargo and all the maritime assets in the country. Matuloy po natin yan, napakisuportahan na lang po sa ating mga nagtatrabaho sa pamahalaan, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sana po look at the bigger perspective na sana po tulungan yung maritime industry na para mapadali yung mga buhay ng mga ating marinero na nagsusupply ng substantial amount of revenues to our country. The amount of money they're remitting is substantial that it helps our country very much. Sana padaliin ho natin ang proseso para sa kanila, sa ating mga stakeholders, encourage them to build more ships, modern ships, so that we will have a better and more efficient transportation network in the country. Sa mga infrastructure projects natin, sana po patuloy po ng build program ni Presidente para ho, shipping is just 1/3 of the component, but the infrastructure is needed to support this and improve po yung service. Yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. So sir, can we still redeem the glory of our shipbuilding industry? I'm part of Interferry Organization, which is a global organization of ferry operators worldwide. The total market of the ferry industry is close to 5 billion, including China. Ngayon po, yan po yung inbound, outbound na movement of people all over the world. Sinabi ho nila in last year's conference in Cancun, Mexico, that they have cited Philippines in the improvement of the domestic ferry safety. I'm referring to the domestic ferry safety. Ang perception po kasi sa Pilipinas, bangka is already a ferry once we're carrying passenger. But I'm referring to the ferry industry in the Philippines. So they've seen significant improvement in our track record in the safety. In fact, they've cited Lloyd's Register have already and Interferry are coming this coming April to conduct a survey how our country what our government has done and what the private sector have done to improve this safety record, so that the other ASEAN countries like Indonesia, Bangladesh, and India could at least take note, and they can probably replicate this. I have been invited to go to Bangladesh. I've been invited to go to Indonesia to help collaborate with the private sector, because really Philippines, there's a bright future in the Philippines for the maritime industry. And I believe that with the support of our government, our legislature, our executive department, we're looking at a very bright future. And I hope that we can sustain this and encourage the private sector to really invest more on the people and also on the infrastructure and the maritime assets of our country. So meron pong magandang pag-asa. Meron po kami tinitingnan na magandang pag-asa.
very, very bright future po. Very, very bright future. Hindi rin ako nawawala ng pag-asa. Kaya nga hanggang ngayon, in the last 25 years, no, since 1994, when we created this United Filipino Seafarers Maritime Union, tuloy-tuloy ang aking pakikibaka na sana darating ang araw na mag-create yung sinasabi kong Department of Maritime Affairs na nag-focus talaga. Kasi kahit dito lang sa improvement natin ng Philippine Registered Vessel, I don't think that we need this EVAT kung meron tayong thousands of ships registered here in our country. Hindi na natin kailangan ng EVAT. Hindi na natin kailangan itong excise tax. Kayang-kayang buhayin tayo dyan pa lang sa registration ng barko. The cash register of the Philippine economy will keep on ringing every minute. So dapat ipasa natin itong ating panukalang batas na gagawin natin itong Department of Maritime Affairs. So sir, thank you po for your time. See you again next week dito lamang sa Tinig ng Marino sa PTV. Connected Islands. Safe travels. Easy transport. Convenient journeys. Great destinations. Bridging the Philippine Islands seamlessly. Turning them into one. Visit fastcat.com.ph. Narito tayo ngayon sa kilalang tambayan ng mga seafarers dito sa Calao, sa lungsod ng Maynila. This place has been acknowledged as the convergence zone for Filipino seafarers of all ranks, ages, dialects, affiliations, or even belly sizes. Ngayong hapon ay malalaman natin kung bakit sila dito tumatambay at kung ano-ano ang kanilang pinaglilibangan dito habang naghahanap ng kanilang dream job. Una naging tambayan noon ng mga seaman ng Luneta. Dito sila nagpapahinga habang naghihintay sa kanilang mga pinoprosesong papeles o di kaya habang naghahanap ng mapapasukang kumpanya. Ito ay dahil sa dito malapit ang mga manning agencies at training centers dito sa Kamaynilaan. Dahil rito, ilang beses nang tinangkang magtayo ng isang seafarers hub na kumpleto sa pasilidad at well-ventilated. Ngunit mas pinipili pa rin ng mga marino ang parteng iyon ng Luneta at nananatili itong kanlungan ng mga marino. Okay sir, ano po ba yung inaing ninyo bilang seafarer? Ang inanaing namin ngayon, halos lahat kami, ang age limit dahil masyadong pababa ng pababa. Katulad sa edad ko, 45, halos mahirapan ka na sumakay, mag-apply ka. Okay lang kung steady ka sa isang kumpanya. Ngayon, isang kumpanya, yung hapon, kailangan 45 pababa. Depende sa ranggo mo. Pero 'di ba sir, walang batas, 'di ba, na Wala may yatang age batas limit. kasi Walang wala. batas Wala, na wala. may age limit. Pero despite na walang batas na dapat may age limit, hanggang ngayon pinapractice pa rin po Oo. ng mga kumpanya na Ngayon, ang kumpanya, stricto na. Yung una hinaing namin talaga age limit. Dapat sana, yung 45 hanggang 55, okay pa. Walang problema sana sakay. Siguro 57, accept na namin. Kahit di namin pasakayin. Yung edad namin na 40 hanggang 55, yung anak namin, college na yan. Okay lang sana kung 30 below, yung anak namin, elementary pa o ano pa, hindi pa masyado magastos. Ngayon talaga mahalaga. Sa edad namin 40 hanggang 55, kailangan pasakayin kami. Ang hirap na sakayin ngayon. Kahit anong kumpanya ka pupunta, ang problema, age limit. Itanong ka, oy bata, sinsya ka na. Lumagpas ka na sa ano. Halimbawa, mayroong mga ibang kumpanya, 45, bata, ang dito, 42 lang. Ano po ba yung age na hinahanap nila ngayon? Gusto nila nasa 20s, nasa... Ang ngayon, ma'am, kailangan perfect ang ng kumpanya. Bata, taas ang ranggo. Halimbawa, sa edad mo na 35, master license ka na. Hindi man natin alam takbo ng buhay natin kung tuloy-tuloy ba o maganda ba. Pwede po ba kayong manawagan dahil mapapanood po ito ng gobyerno? Manawagan ako kay Presidente na sana, Presidente, na
Tanggalin yung age limit. Lahat ng kumpanya silipin nyo, maraming age limit yan na kumpanya na discrimination sa amin, na ang edad pa namin na katanggap-tanggap pa, hindi pa kami pwede mag-retire. Wala pa kami sa 55. Kailangan namin sumakay sa edad namin 40 hanggang 55 kasi ang anak namin mag-college na. Agree po ba kayong lahat? I started 1996. Sa tingin ko, natutugunan din. Pero hindi naman lahat. Pero sa ngayon, maganda na nabibigay ng gobyerno. Concern ko yung sa health ng mga marino. So once na magkasakit, sana, kasi sa ibang mga marino, sa ibang mga bansa, pag nagkasakit sila, mag-i-stay sila kung saan silang country nagkasakit. So hindi muna sila iuwi ng Pilipinas o ng bansa nila hanggat hindi sila magaling, hanggat hindi sila fully recovered. So ganun sana ang gusto ko mangyari. Gusto ko sana hindi pa uwiin yung mga may nagkasakit na marino, paggamot muna ng company bago sila ipauwi sa Pilipinas. 20 years na akong nagbabarko. Natutugunan ng mga pangangailangan ng mga marino. Tulad ng trainings, kung ikaw on board palagi, every contract, every year, nandyan ka. Tapos pag uwi mo, instead na bakasyon ka sa pamilya, mayroong mga training pinapagawa pa-refresh training na hindi naman kailangan kasi on board naman kami. Dapat yung mga refresh na training na yan, dapat yan ang mga pinatanggal. Sa kasalukuyan, dito na matatagpuan sa Calaw ang mga job hirings at iba't ibang mga serbisyo na inaalok sa mga marino. Well, napakaganda ng ginawang pagtalakay ni Nelson at Arian hinggil sa shipbuilding and repair industry sa Pilipinas. At sa ating pong pagbabalik ay ang ating pakikipanayam sa anak ni Mayor Antonio Tony Halili ng Tanawan City, katauhan ni Miss Sweet Halili. Hindi naman sila pababayaan ng PCH. Lagi nakahanda yung tutulong sa kanila. By playing PCSO lottery games, you bring smile to their faces. You and PCSO, together we help every Filipino. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Well, sa pagkakataong pong ito mga kaibigan ay ang ating pakikipanayam sa isang anak ng isang controversial government official. Controversial in the sense that he was doing a lot of good things for the city of Tanawan. I refer to the late Mayor Antonio Tony Halili, who was assassinated on July 2nd, 2018. Alam niyo po, ang 3 beses sa tulay ay nabigyan natin ng pagkakataon na makasama si Mayor Tony at mga panahon na hindi namin malilimutan. Hindi ko akalain na the 4th episode of Ay Halili sa tulay
will be the daughter already. Ang tinutukoy po natin ay si Miss Sweet Halili. Welcome to the show, Miss Sweet. Thank you for having me, Billy. Yes, it's a good opportunity for our viewers na marinig ang, of course, masakit ulitin ang mga tanong na may kinalaman sa mapait na nakaraan. But I would like to, masakit man, ang ating mga kababayan ay entitled na marinig ang mga istorya na napakahalaga para sa buhay mo, buhay ng pamilya, at sa mga kababayan, sa mga tao na nagmamahal kay Mayor Tony. Noong bago pumasok ng politika si Mayor Tony, how was your life? Paano yung buhay niyo nun? Simple lang, no? Kasi we were focused dun sa aming mga negosyo. We have businesses nationwide, so busy lang naman kami dun. Just it, and family. And I've been focused as well. And yung relationship namin ng father ko naman sa work is very good. Very good. Para kami yung tandem naman kaming dalawa. And my brothers, my elder brother, si Mark, andun din siya. Kaming tatlo, laging magkakasama doon sa trabaho. Tatlo kayong magkakapatid, nagkaroon lang ng aksidente yung younger sa'yo at dalawa na lang kayong magkakapatid. Nung pumasok sa politika si Mayor Tony, paano ang naging buhay ninyo? Nasanay kayo na laging magkakasama, you have all the time, he has all the time with you, with your family. It was easier, on his part. Kasi nung time na yun, bago siya nakapag-file, kinausap naman din niya ako. He asked me anong opinion ko, what's my opinion, what do I think about him getting into politics. Ang sinabi ko naman is, Dad, this is the window of your opportunity. Ngayon, itong window of your opportunity, you don't wait for the next because you will not win. So sabi ko, you can focus because lahat naman kami ng mga anak mo, lahat naman kami settled down na. Wala ka nang intindihin, kundi ang tanawan at ang asawa mo. Sabi ko, si Mami, ha? Si Mami? Sabi ko, oo. Alam mo na, ganun kami ng dad ko. We're very close. Kasi siya ang nag-alaga sa akin ng pag nagmesakit ako. Simula baby ako. So parang you're the daddy's girl. Ganun na nga. Nung nabubuhay pa si Mayor Tony, talagang marami siyang kwentong na-share sa atin. At nakakatuwa yung kanyang buhay daddy, yung buhay ama ng tahanan, at at the same time, yung kanyang pagiging public servant. At the last meeting we had with Mayor Tony was organization of PRD National Volunteers Foundation dito po sa City of Tanawan, and he was appointed as the City Director of the foundation, a volunteer organization serving the ideals of President Rodrigo Roa Duterte. Kampante na ako because we have the best man to handle organizing and care for the people of Tanawan. Pero that was it. Now, sa tingin mo, bakit sa perception ng mga tao, Mayor Tony, despite dun sa kanyang ginagawang napakabuti para sa Tanawan, crime was down, and drug use and trade is down, and yet, ang tingin ng mga tao, he was persecuted dahil inalisan siya ng pulis, and then isinama pa siya sa drug list. And people were surprised because they know very well, kilala nila si Mayor Tony. And of course, mas kilala mo si Mayor Tony. What can you say about that? Well, this is politics for us. Here in Tanawan, it's different. Lahat naman ng bawat cities, it's iba. Iba't iba yan, case-to-case basis. Now, when it comes to my father, Mayor Tony Halili, yung time na yun, hindi lang naman yung family namin ang nagulat. Pati yung mga tao, mga Tanawenans. Because alam din naman nila kung ano yung negosyo namin. Campaign period pa lang, we were open about it. Sabi ko sa kanila, even with my mom, nung araw na siya, nasama sa Tokham, pumunta sa akin sa bahay si Mommy. And she told me about it. So, syempre, my mom she's very soft-hearted, no? Nagsabi siya sa akin, sweet, daddy mo, sama sa Tokham. Sabi ko, don't worry.
I will declare all our assets, our businesses, I will declare it, everything's all with me. Sabi ko ganun. Walang problema. It's so easy to prove. Sabi ko, let them. Wala na tayo magagawa, nandyan na yan. So they will investigate naman. So yung nangyari na yun, no? You know how the investigation goes, it takes time. So sinabi ko na, relax, mom. Because my mom is very more on the emotional side, no? But in these cases, we have to be practical. We have to have an open mind, no? Para we know what to do. We can't just base our actions on emotions. Because not all emotions and our actions can complement each other and be right. We have to be practical. What is the most practical solution? Even if it was difficult. Even if it's difficult, it was necessary and it does the job, we go for it. You know? So yung mga kailangan ng tao, kailangan nila ng kung ano-ano. Maraming kailangan eh. Because Tanawan City is a very young city. No, it still has to bloom. Hindi pa fully bloomed ang Tanawan. And for more than 20 years, ito si Dad, si Mayor Tony Halili, pangarap na niya maging mayor. That's it. Gusto lang niya i-progress kasi nangihinayang siya na hanggang ganito lang ba, napakasimple lang ba. Of course, simple life is very beautiful. I understand, Sweet, that nung bago maging mayor, si Mayor Tony, Tanawan City is known to be the murder capital of Luzon. Now, I think lahat magsasabi na, yun nga sabi ko kanina, nag-iba na ang scenario or environment sa Tanawan. Simula nung maging mayor siya. Of course, nandyan yung mabansagan siyang Parade of Shame. Mga kaibigan, 2 weeks before the assassination of Mayor Tony, I saw a document coming from all 5 police chiefs or chief of police of Tanawan. In all the document says that Mayor Tony Halili has no involvement in drugs. That was the last document that I saw about Mayor Tony before he was assassinated. Sa ating pagbabalik sa darating na linggo ay muli nating makakasama si Miss Sweet Halili. Bago po tayo magtapos, nais ko pong batiin si Miss Margie Montero ng bayan ng Sariaya sa lalawigan ng Quezon. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Billy Andal, ang inyong tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.